ngayon ang mga litrato ni na Alden Richard at Catherine Bernardo kung saan napagkamalan sila ng mga netizen na nag-file ng Certificate of Candidacy o COC. Ang mga nasabing litrato na kuha ng ABS-CBN News ay mula sa loob ng tent ng ikalawang mall show ng kanilang upcoming movie na Hello Love Again sa Vesta Mall Taguig na naganap nitong Martes. Nakasuot din kasi ng puting polo sina Catherine at Alden gaya ng mga possible election candidate na nag-file ng COC. Ang kaibahan ng polo ng Catherine ay may customized text na nakaprint. Sa likod ng kanilang polo ay nakaprint ang text na Hello Love Again at 11/13/24 para kay Alden habang Joy is Gone at Hello Love Again naman kay Catherine. Hello at Marie naman ang nakasulat sa magkaibang bahagi ng polo ni Catherine habang Eta naman kay Alden. Nakakaloka na naisip talaga ng mga nakakita ng picture na iyon ni na Catherine at Alden na kandidato rin sila. Sa nasabing mall show nirelease ang official trailer ng pelikula na mapapanood na sa mga sinihan simula ngayong November 13. Cut din, nakakaloka, talagang binulabog ang Taguig Vista Mall sa kanilang second leg ng promo ng pelikulang Hello Love Again kung saan ipinalabas na ang trailer. Yes, correct. At sabi ko nga, sa loob pa lang ng 24 hours, kumbaga one day pa lang, naka 17 million and still counting. Ang daming naging ganap dun sa Vista Mall kumpara dun sa Soledad sa may Santa Rosa. Na para na pagkamalan pang mag-file ng COC, Certificate of Candidacy ang cut din at ang magiging party list na Hello Love Again. Pero magandang party list, nakakaaliw lang at mas mas kalmado at mas wacky, mas sweet ang cut din sa pagkakataong. Eto, mainit-init pa to kasi nga kahapon nag-attend ako ng press ko ng Guilty Pleasure na bida si Lovie po and Jameson Blake and J.M. D. Guzman. At tinanong ko nga kung kailan ipapalabas yung Francet movie. Kasi nga, di ba, pinakita na yung teaser nung sa Regal Legacy. So, malabo na pala yun this year. Kasi definitely, hindi nila tatapatan ang cut din, ang Hello Love ng November Again. 13. So, wala nang time ngayong October. And December pala, according to Rosel Monteverde, ang anak ni Mother Lily Monteverde, mahina daw ang December because busy na ang mga tao sa iba't ibang pagpe-prepare na for Christmas and then yung Metro Manila Film Festival. Yun ang parang hinihintay. So, ang target, sabi, so mga pwede yan, total naman Francet movie. Pwede ng February 14. Sabi niya, ay hindi, nakaano na doon. Pencil book na doon ng Kim Pao. Anong title ng Kim Pao? I love the way, tama ba ako? Nakakalimutan ko na eh. My love will make you disappear. Nakakaloka. Parang I love the way you lie. Iba pala yun. Kaya pala yun? Kay Don Bell pala yun. Pero parang nagbungang anghel. Nagbilang anghel ka, di ba? Yung nag-suggest ka na gawing Valentine's or Feb 4. Ang Kim Pao movie. Kasi yun naman ang tamang-tama para sa kanila. Kaysa naman yung Francet, di ba? Wow. Na parang wala namang masyado. Ay, grabe. Bira-bira agad kay Francet. Hindi. Ang sinasabi ko lang naman ay dagdagan pa. Parang kulang eh. Okay. O dapat, kumbaga sa parang i-marinate mo muna para kapag niluto yung pagkasarap-sarap at dun pa lang sa marinate na yan ang pagkain, masarap nang makita ng mga tao at aabangan na, hindi ba? Pero at least, meron silang choice. Kasi malay naman natin, total, hindi pa naman ina-announce yung iba pang Metro Manila Film Festival entries. Malay natin, mapili rin tong Francet. Sana. And ang isa pa sa mga entry nila na wini-wish nila ay yung Untold nga ni Jody Santa Maria na parang mala shake, rattle, and roll na high-tech ang dating. So yun naman yun. Okay. O pag-usapan na natin ang cut din. Kim Pao muna. Hindi ka pa nga masyado nagko-comment. Hindi yung Kim Pao anong kasi. pakiramdam na Yung sa Kim Pao kasi talagang kasado na yun. Na by 2025 pero inaatrasan na agad sila ng mga ibang producers. Kasi gano'n naman talaga ang kasi bago pa naman sumulpot itong Hello Love Again na pelikula talagang pinag-uusapan naman at marami talagang kinilig diyan sa Kim Pao. Dumami ang kanilang mga fan base dahil nga diyan sa Linlang at saka nasundan pa ng What's Wrong with Secretary Kim and then naging
alam mo yun, naging maayos talaga ng husto ang kanyang love team at nakipag-cooperate sila sa isa't isa, ang Kim Pao. Para mas lalong pakiligin ang mga fans. Parang yung katulad, di ba, nanggaling din naman si Kim sa isang relasyon na masakit. So, ganoon din naman si Catherine. At sinuportahan sila at parang nag-crave yung mga tao na, parang nag-wish yung mga tao na sana merong isang lalaki or isang artista na sasagip dun sa kanilang heartache. Ito na nga, ang Kat din, si Catherine kay Alden at ang Kim kay Paolo naman. So malakas talaga. Diyos ko, kung wala ngang Kat din movie na ipalabas na yan baka October. Di ba October dapat? Oo, pero pa siya nag-shoot. Wow. Yes. Pero ako, gusto ko yung idea na at least kumbaga nag-giveaway parang yung ibang producer, sila na mismo nagsasabi na huwag tapatan o hindi na kayang tapatan o hindi na tatapatan. Simply because alam naman natin mahirap tapatan. Tanga naman siguro. Baliw naman siguro mga producers. Hindi totoo yan ha. Magkaprangkahan na tayo, magkadiretsahan na tayo. Sungairs lang ang producers na sasabay sa cut din. Okay. Kahit mismo ang, di ba sinabi mo, kahit mismo ang Star Cinema, hindi sila nagsasabay-sabay. Yung mga tipong ganun. Kasi ngayon pa lang naman, Diyos me, kahit anong gawin ng cut din, nakakaloka talagang issue. Oo nga. Talagang kontrobersiya. Katulad yung sinabi ko nga, di ba, nagsuot lang sila ng parehang, di ba? Correct. Kasi parang sila naka-political nasabayan kasi filing of candidacy na last COC last Yes. Certificate of candidacy. Makatilong ko ba yan? Nakakaloka, di ba? Nag-allergy ka for Pero sure. anyway, ano nga yun? Sa tingin mo, yung parang anong reaction mo nung sinabi parang tatakbo ang Kat Din by 2020? Hindi ako naniwala, pero lang naman yun ang mga... Alam mo naman eto hindi to masama para sa inyo. Alam ko naman na marami talaga sa inyo ang dilulu kahit naman ako, di ba? Ilusyonada na... Oo, sa Twitter daming ganyan sa atin eh. Kung ano-ano na lang ang tinatawag at inililink nyo dun sa dalawa. Eto nga, just me, nung tawag dito, nung magkatabi nga dalawa, tinawag na kaagad si Catherine, binasagan na kaagad si Catherine na Catherine, Chandria, Bernardo, Polkerson. Ibig sabihin, kulang na lang yan ng misis. Pero gano'n na rin yan. Pero ang ganda, no? Ako gusto ko yung idea ng simple lang nilang humaharap sa mga fans. Like, di ba, nung first day, yung sa Soledad, naka-t-shirt. Tapos ngayon... Anong ibig sabihin yan, Don? Parang gano'n, no? Or baka pinakita lang nila yung... Wala namang nakalagay na... Alin doon? Nakaganon silang dalawa. Pakita mo yung litrato. Nagtaka kung bakit gano'n. Baka ano yun? Marie. Yan pangalan si Marie. Baka naman sign language yun, hand gesture yun para doon sa kanila. Ay, may mga pangalan siguro nila, si Ethan, tsaka si Ana. Pero ito nga para silang ang tingin ko nga parang office uniform eh. Parang sa maintenance. Yung naglilinis, alam mo yung naglilinis sa mga CR sa buong alam mo, hindi ko nga building. tinuloy eh. Pero ikaw talaga, sa bagay, yun din naman naiisip ko. Pero bongga, di ba? Pero wapakels ng mga wapakels ng mga panay kasi gusto nga nilang ng ganyan. Oo, simpleng-simple, hindi sila nag-outfit ng kung ano-ano sa harap ng fans. Wala silang susuot ng mga kung anik-anik na mamahaling whatever. Pero grabe yung trailer, no? Parang